Breaking news po mga kababayan. Nako po, video ni Saldico nandito na. May pasabog na naman. Loren Legarda at Lebiste na anak niya na congressman magkasama. Nagkakape sila, nagmeeting sila. Nako po mga kababayan. Yari si Erwin Tuplok dito. Binanatan din ni Harry Roque. Grabe mga kababayan ko. Kaya pala ayaw mag-imbestiga ng sinasabing flood control issue. At dito ayaw nang ipatawag si Gutesa dahil may tinatago. Grabeng balita ito mga kababayan. Dito po, talagang lalaya na si Marcoleta dahil sa bidyong ito. Yari na ang mga nagkuntsaba para talikuran at itago ang mga magnanakaw dito. Itong si Gutesa, yari. Bugbog sarado na naman dahil sa bidyong ito. Matinding pasabog ito mga kababayan. Hindi kakayanin nila Ping Lacson, Tito Soto at Junior at Boying ang bidyong ito. Sa tindi ng bunganga ni Harry Roque sa mga pasabog niya. Saldico ito na. Grabing video mga kababayan. Yan po yung mga sumasabog na balita. Panoorin natin ng buo ang bidyong ito bago magkomento. At shout out sa mga basher ko ha. Huwag kayong bobo. Huwag kayong sinto-sinto. Huwag kayong hestas barabas. Huwag kayong mga kupal. Huwag kayong bobolista at tangalista. Alam nyo ba mga bobolista, tangalista? Kayo ang nagpapahirap sa bayan. Bakit hindi kayo pumanig sa katwiran at katotohanan sa ipinaglalaban ni Marcoleta para sa ikabubuti ng ating bayan? Di ba? Kayo mga tangalista, bobolista kayo. Maligo-ligo kayo para hindi bumaho ang hangin, okay? O dito po mga kababayan, grabeng pasabog ito. Talagang kikilabutan kayo sa bidyong ito. Saldico nakipagkape kay Loren, bali-balita. At dito kay Lebiste, nako po, maganda to. Talaga nag-selfie pa sila, yan ang sinasabi ng komento eh. Totoo kaya? O, itong pasabog natin. Panoorin pa natin ito. Itong pasabog ni Harry Roque bago natin ipakita si Saldico dito. Si Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Si Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. O yan mga kababayan, ACT-CIS, Erwin Tulfo, kapatid ni Rafi Tulfo, na sobrang yabang kung makapanlait. Aba, tinawag ba ng estupido yung witness? Akala mo napakatalino, pero pag nandyan si Marcoleta, baka sampalin ka ng sapatos sa sobrang katangahan. Galit na galit ang mga mga taong bayan sa mga to saka magkapatid na Tulfong ito O ito na ang pasabog ni Harry Roque. Dito sa SMNI, meron siyang revelasyon na ikagugulat nyo. Naku, Saldico, nagpakita. Hala ka, totoo kaya? Ito po. Seeker kayo baka humingi, hindi pa sila tumawag sa iyo. Baka mamaya, siyempre kayo, parang lumalabas, political kayo political asylum seeker kayo baka humingi, hindi pa sila tumawag sa iyo, humingi ng advice kung paano nila... Wala. Oo. Pero ako nagbibigay ng advice sa kanilang lahat. Kayo, Leandro, Senator Loren, at saka Zaldico, lalong-lalo na kayong dalawa, Leandro at Zaldico, talagang pwede kayo humingi ng asylum dahil posible na kayo patayin. Dahil hawak ninyo ang talagang mga tunay na ebidensya na magpapatunay ng pananagutan ng presidente. Sa akin, pangalagaan nyo muna ang inyong mga buhay. Dahil talagang merong banta sa mga buhay ninyo, lalong-lalo na alam natin yung isang Satanas ay nagsabi, marami siyang mga Romanians. No? Kung kayo'y nasa Europe, mag-ingat din kayo dahil sabi na nga nung isa, may mga Romanians siya. No?
Nako mga kababayan, delikado pala ang buhay ni Leviste, yung pinakabatang congressman na naglabas ng mga sekreto ng mga baho ng mga magnanakaw sa flood control. Sa dami ng binanggit mga kababayan sa listahan ni Yusek Cabral, wala man lang nahuli at naaresto. Si Marcoleta talaga ang kanilang tinarget at mga Marines pinabaliktad nila para itago ang tunay na kasamaan nila. Itong sinasabi ni Harry Roque. Kaya, Kong Leviste, mag-ingat-ingat ka. Loren Ligarda at Saldico, baka patahimikin kayo dahil sa isyong ito. Grabing balita mga kababayan. Ito pa. Pero karapatan nyo rin, karapatang pantao yung pag-asylum at huwag niyong ikahiyayan dahil maintindihan naman ng taong bayan na talagang ang dahilan kung kayo nga ay hihingi ng asylum ay dahil kay ginigipit, dahil sinusupil ang katotohanan na magpapatunay na ang presidente talaga ang otor ng korupsyon sa Pilipinas. Ayan mga kababayan, talagang si Junior ang tinutukoy ng ebidensya. Kaya dito mga kababayan, pag binatikos mo si Junior, kasuhang ka talaga. Pag si Junior ay tinukoy mo, idawit mo sa flood control, yari na. Magagaya kay Marcoleta, kahit walang kasalanan, nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng kaso. Yawang Pilipinas, puro baha-baha na. Wala man lang nakulong na tunay na magnanakaw. Grabe talagang hustisya. Ang talagang tinutugis nila yung mga naglilingkod ng tunay, yung mga nagtatrabaho. Gaya ni Marcoleta, Defensor, Jinggoy. Di ba mga kababayan? Bakit si Marcoleta ang pinag-initan nyo? Dahil hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang patahimikin. Hindi nyo kaya ang kanyang taglay na talino. Kasi pag nasa plenary na at debate na, kahit pagsamasamahin yung mga utak nila, yung mga matatanda ng senador na walang ginawang tama, nag-uban-uban na, nagkaedad na, nagkakalat lang ngayon sa Senado. Pagsamasamahin mo yung mga utak nito, mga bendalong ito, wala sa kalingkingan, sa talino ni Senador Marcoleta. Kaya ginawan nila ng masama ito. Tignan nyo mga kababayan. Ni isang nakakulong wala. Si Marcoleta talaga ang tinarget. Nagsabi na ang COMELEC, walang violation ang ginawa ni Marcoleta. Hindi ito plunder. Dahil pera ito ng mga individual na may angking kayamanan. Ito ay donasyon sa kampanya ni Marcoleta. Pero anong ginawa nila? Sa kabila ng resolusyon na nilabas ang COMELEC na walang kaso si Marcoleta, malinis ang kanyang papel, malinis ang kanyang integridad, hindi siya kurakot. Pero anong ginawa mga kababayan? Ginawan pa rin ng kaso. Minekos-mekos nila na parang tae. Sa sobrang garapal, sobrang kabastusan nila, talagang matimbang ang maleta. Hindi lang matunton ang kasamaan, hindi lang matukoy ang tunay na big boss para mapatahimik yung pinakamalakas na senador, pinakamagaling na nag-iimbestiga ng katotohanan. Tinarget nila, mga kababayan ko. Yan ang napakasakit na nangyari sa Pilipinas mula nung dakpin nila at kidnapin si Tatay Digong. Ginawa nila kay Marcoleta. Labag sa batas ito. Bakit ginawa nyo ng ganito? Anong ginawa nyo sa bayan ko? Anong ginawa nyo sa bayan ni Marcoleta? Mga Hestas, Judas, Barabas kayo. Kaya nagagalit na ang taong bayan. Nagbaha-baha na. Nilubog na ang mga bahay. Bumaba kayo sa Hagonoy, Marilao, San Miguel, Bulacan, Kalumpit, Bulacan, May Sulaw, Bulacan.
Ang mode of transportation nila, bangka na. Hindi na kayang maglakad ng dalawang paa. Hanggang singit, hanggang dibdib, hanggang muta ang baha. Kawawang Pilipinas. Pinagnanakawan, binubudol pa, binabastos pa. Ang namamayagpag yung mga kawatan. Ang nagdaranas ng kahirapan ng mga Pilipinong ninanakaw at binubudol. Kaya si Marcoleta patuloy na lumalaban. Kahit bumaliktad pa kahit bumaliktad itong si Gutesa, yung dating tapang-tapangan na Marines. Ngayon bumaliktad dahil namaleta din. Tignan nyo ha. Tuloy pa natin ito. At iniimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Si Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na pwede bang mas malaki, depende sa rangko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad biski wala na ang Marcos Jr. Dito nga mga kababayan, yung pirma lang kay Sara Duterte. 20 million na tumataginting. Kaya yung isang, yung Bagito, di ba yung si Kiko Barsaga, itong si Lebiste, di ba tatlo yan? Yung isang Fernando, yung kamanggagamit. Ngayon nagpapasikat, bumabalik muli na pagka pro Duterte. Ngayon sinusuka na ng taong bayan. Alam nyo mga kababayan, ilang taon na lang, wala nang 2 taon itong pamamalagi ng termino ni Junior. Itong mga Tulfo na ito, pagka 1 taon na lang, biglang babaliktad yan mga kababayan. Biglang babaliktad at kunwari pro Duterte na naman. Papanig na naman sila sa katwiran. Pati si Isko Moreno, maging pro Duterte yan. Maging sa ngayon, hindi pa sila makaalis-alis. Lalong-lalo na yung mga vlogger na pro BBM. Kahit wala nang nanonood sa kanila. Tignan mo, pagka si Junior wala na sa palasyo, siguro 1 year lang, babaliktad at babalik kay Tatay Digong. Tignan nyo mga kababayan na bubuduli na naman tayo. Kaya papayag ba kayo na mabudol ulit tayo ng mga yan? Yung mga tuplok na yan? Papayag ba tayong manalo pa sa pagkapangulo? Dream nilang maging pangulo Liligawan nila si Manang Lenny na binubugbog dati ni Erwin Tuplok. Ginagatasan nila sa kanilang programa tapos ngayon liligawan na maging Vice President yung kuya niya o kaya si Erwin Tulfo. Naniniwala ba kayo dyan sa mga Hestas Barabas na yan? Ako po mga kababayan, mag-ingat-ingat tayo sa pagboto natin. Habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot niya kung di siya papayag Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari, no? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan kontrolado pa rin ng presidente.
Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagmumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng presidente dyan sa Kamara kaysa sa senador. Dahil sa senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayanang Pilipino. No? So sa akin talaga, wag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun, tumanggap ka rin, di ba? Pero ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero sa tingin ko, pagka ito ganito ang nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Saldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon nagsabwatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? At nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya, kung magkano dineliver, kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung kotor mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoan na nagsisimula ng kumanta ngayon. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Yawa na ba mga kababayan? Anong sinasabi ng taong bayan? Eto na. Si Saldico maging hero ng bansa pagdating sa usapang korupsyon ni BBM, pag-asa ng Pilipino. Ayan. Matindi to mga kababayan ko. Kasi nga wala talaga mga kababayan. Si Marcoleta ang kanilang ginawang trophy. Gaya ni Tatay Digong ginawang trophy sa ICC. So ngayon si Marcoleta, ito yung pinagmamalaki ni De Junior na kanyang legasiya. Yung pagpapakulong kay Marcoleta. Langya. Hestas barabas talaga mga ito. Pagkakampi, may bonus pang milyon-milyon. 500 million, di ba? Leadership fund. O, saan kayo nakakita ng ganyan pera? Umuulan ng pera. Pero ang bansa naghihirap. Yung flood control, puro baha-baha na mga kababayan ko. Kawawang Pilipinas. Ni racket lang ni Junior. Kaya dito mga kababayan, itong mga pasabog ni Saldico, magpapalaya kay Marcoleta ito. Yan lamang pong ating bahagi mga kababayan. Salamat po ng marami. Ito po si The Wonders Philippines. I-like at i-share ang video ito hanggang sa kahuli-hulihan ng ating pagsuporta kay Senador Marcoleta. Ipanalangin natin ang kanyang paglaya. Ngayong araw, sana makalaya po siya mga kababayan. Mabuhay po, salamat.